Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Kuting na dati tikom ang bibig at laging nakangiti sa kamera. Biglang kinabahan sa lakas ng sigaw ng taong bayan. Mula sa mga lansangan hanggang sa social media, iisa ang mensahe. Tama na, sobra na, palitan na. Hindi niya inaasahan na ang mga tahimik na masa ay babangon na parang bagyong walang paalam. Araw-araw, kaliwat kanan ang protesta, bitbit ang placard, megaphone at galit na matagal nang kinikimkim sa Senado. Hindi na kayang pagtakpan ng kanyang mga kaalyado ang mga issue't iskandalo. Sa sobrang init ng sitwasyon, ipinasa na kay VP Sara ang draft ng impeachment complaint. Ang tawag ng ilan dito, garapanan galawan, nikoting, tila ba nawalan na ng hiya. Tuloy pa rin ang pag-absuelto sa sarili habang naglalabas ng scripted na pahayag. Ngunit hindi na ito kinakain ng publiko. Sawa na sila sa paulit-ulit na drama. Araw-araw ay naglalabasan ang bagong ebidensya. Bawat isa mas mabigat kaysa sa nauna. Ang mga dating kakampi unti-unting lumalayo, naglilinis ng pangalan. Sa kabila ng lahat, pilit pa rin ni Kuting ipinagpapakitang kontrolado ang sitwasyon. Ngunit sa kanyang mata, kita na ang takot at kaba ang kanyang pagkalito. Hindi ko pinangarap anya habang nakatitig sa papel ng impeachment at sa likod ng kanyang opisina may bulungan na. Panahon na para bumaba bago pa tuluyan mawala ang lahat. Dito nga natin makikita na talagang binabaliktad nga ni Kuting ng Norte na sa impeachment ay dapat nga si VP Inday Sara. Kaya naman talagang nag-file nga ito ng impeachment laban kay VP Inday Sara nang sa ganoon ay mawala ang mga galit ng taong bayan sa kanya. Ngunit tila hindi niya inaasahan na kabaliktaran ang mangyayari dahil ang sinuportahan nga ng taong bayan ay si VP Inday Sara. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin niyo natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. So mga kababayan, okay. Alright, so inuutusan na ni Liza Tanas at ng bangag na gobyerno na i-file na ang impeachment, okay? Ayan, i-file na ang impeachment laban kay Inday Sara. Okay? Dahil nga ngayon ay talagang nakikita nyo yung suporta ng taong bayan kay Vice President Inday Sara at recently nga mga kababayan ay nagsalita ng sunod-sunod si Inday Sara na dapat ang pamumuno sa ating bansa ay hindi motivated sa pagkamkam ng cash o ng maraming pera, ng pulboron, di ba? At ng paglaklak ng champagne. So dahil nakikita nila na mukhang aarangkada na ang 32 million na supporters na tunay na bumoto kay Inday Sara, ay nararamdaman na ni Liza Tanas na matuluyan ng mawala sila sa pwestong nakaw, sa pwestong inabuso nila. So ngayon mga kababayan, pag-usapan natin etong plano nilang pag-impeach dahil nataranta na sila Butod, naranta na si Bangag, sa kabila ng kumakalat ngayon sa nagba-viral actually sa social media, yung nguso ni Marcos Jr. Actually, nailabas na yan dati pero nung nagsalta nga si Miss Cathy Binag, nung in-interview natin, talagang bumabalik yan. At nagba-viral talaga at nakikita, kahit magbulag-bulagan yung mga yawa na yan, nakikita ng taong bayan na huling-huli sa akto na si Marcos Jr. ay may white powdery substance. Kaya dahil sila ay naalarma, mga kababayan, ay gusto nilang i-impeach. Unang-una, sino ba ang mga dapat, ang mga pwedeng i-impeach? Number 1, Pangulo. Diba? Actually, yung Pangulong Bangag siya dapat ang ma-impeach. Diba? Vice President.
Okay, mga Supreme Court magistrates. Okay, yung mga nasa COMELEC, sa ombudsman, so yun mga dapat ini-impeach. Ngayon, mga kababayan, mga palangga ko, ano ba yung grounds? Ano yung pinaka-grounds ng pag-process o pag-file ng impeachment dito sa presidente o sa vice president at sa iba pa? So laging sinasabi nila, culpable violation of the Constitution o paglabag ng saligang batas. Ano ang nilabag ni Inday? Tanungin natin. Ano ang nilabag ni Inday na saligang batas? Okay? Yun yung sinasabi nila na yung tungkol dun sa 11 days na pag-spend ni Inday ng kanyang budget na galing sa approved by the Office of the President. It's not legal, it's not illegal. Legal kasi naipaliwanag na ng ating mga magagaling na abogado na ang budget, okay? Ang budget ng gobyerno ay ginagastos taon-taon. Ang budget ng official katulad ng Vice President o ng President ay ginagastos taon-taon. At gagastusin mo sa tama. Kaya nung binigay nila yung budget na yon is December 19. So natural, ilan ang natitirang araw sa December? Di ba? After ng 19, di ba? 11 days. Kaya 11 days, mga kababayan, 11 days, in-spend yung perang yun dahil kailangan mong spend. So ano ang violation ni Inday Sara doon? So yun ang gagamitin nila ayon sa ating source, ayon sa ating puting ahas. So isa yon sa grounds na para maghain ka ng impeachment. Number 2, treason o pagtataksil sa taong bayan. Teka, bago ako mapunta dito sa paglabag sa saligang batas, si Marcos Jr., lahat ng anggulo ng batas ay nilabag niya. Sa paggamit pa lang ng pulburon, okay, ng white t-shirt, ng Coca-Cola, sa ipinagbabawal na pulburon, ipinagbabawal na white powdery substance, yan ay paglabag sa saligang batas dahil yan ay kulong panghabang buhay. Kung pwede nga lang, gitay ang kaparusahan na yan. Kung meron ditong naglabag ng saligang batas, walang iba kundi si Marcos Jr. Si Inday ba, nakita ninyo na may naiwan na white powdery substance sa kanyang nguso? Wala. So yung impeachment na ito dapat kay Marcos Jr. ito matagal nang inihain. The problem is, hindi nga tayo manalo-nalo dyan sa Kongreso dahil yung buwaka ng inang tambaluslos na pinsan ni Marcos Jr. na ganid sa pera ng bayan ay sinungalngal niya na ang pera sa mga halos lahat ng mga kongresista para hindi makapag-file ng impeachment, para busog-lusog sila lahat sa pagkamkam ng pera ng bayan. Okay? Okay ba audio natin, mga kababayan? Okay? Tignan na natin. Baka, okay ang audio natin? Mag-message na kayo dyan. So ngayon, mga palangga, kung meron mang nagtaksil dito, ang Bangag Jr., mga kababayan, ang pinakabangag na huling-huli ng drogista, pulburonic, smuggler, kidnapper, lahat na. So siya dapat ang hainan ng impeachment. Number 2, na grounds, di ba? Treason o pagtataksil sa bayan. Sino ang nagtaksil sa bayan nang pinaglulukon niya na during the campaign na kayong mga OFW, kapag siya ang namuno ay hindi na kayo pupunta ng ibang bansa para magtrabaho, kundi choice mo na lang. Kumbaga, hindi na siya necessity dahil gutom na gutom ang pamilya mo, hindi mo na kailangan pumunta ng ibang bansa para maging OFW, magpakahirap sa ibang bayan, kasi nga dahil kay Marcos Jr., ibabangon ka. Hindi ba pagtataksil sa bayan yan? Ang kasinungalingan niya na ibabangon kayo mga OFW, hindi ba pagtataksil sa bayan, yang 20 pesos na pinangako niyang bigas, hindi ba pagtataksil sa bayan ang sinasabi niya sa kanyang SONA na may 5,500 flood control na gumaso sila ng 1 trilyon mahigit and later on hinagupit ng langit after 2 days, nalaman natin na wala palang master plan, wala palang flood control. Yan ang pagtataksil sa bayan. Yung pagtatraidor, pakikipagsabuatan sa ICC kahit hindi tayo kabahagi sa ICC at gustong
ipadampot ang Pangulong Duterte. Isinasama pa nga nila si Inday Sara dyan at the rest na, na mga dinamay nila dyan. Hindi ba pagtataksil sa bayan ang pagtatraidor at pakikipagsabwatan sa banyaga? Kaya si Marcos Jr., mga kababayan, ang dapat ma-impeach, hindi si Inday Sara, but hindi naman magwawagi ang mga yan. Kasi uunahan, mga kababayan, nakarating sa akin dahil nararamdaman na nila ang inyong tangis. Nararamdaman na nila na kayo ay pupunta na sa street at kayo ay magpahayag ng inyong boses. Kaya ayon sa aking puting ahas, uunahan na nila next week sa Monday ay ipafile na nila ang impeachment complaint kay Inday Sara. Kaya you have to act as fast as you can, mga palangga. Kumpara dito sa mga bangag na to, wala po tayong laban sa Kongreso dahil ang pera ninyo, di ba, sila ang nagdesisyon ng budget. So definitely, ipapamudmud dito sa mga buwakan ng GNMS na mga traidor na kongresista ang pera ng bayan para umayon sa kagustuhan ni Liza Tanas at ni Tampalosos at ni Bangag na i-impeach si Sara. Kaya sila ang mga taksil, mga traidor sa inang bayan. Ang pakikipagsabwatan ni Marcos Jr. para ibang bangbang kayo dyan, para ilatag kayo sa kaguluhan. Yan ang pagtataksil sa bayan, ang pagnanakaw, ang pagiging mastermind nila sa kidnapping, sa smuggling, sa pulboronic, pagtataksil sa bayan yan. At yan ay severely to the highest level, to the highest exponential power, yung kanilang graft and corruption o pagnanakaw at katiwalian. Yan, isa yan sa ground sa impeachment. Ano ang naiulat kay Inday? Nagnakaw ba si Inday? Katulad ng ginawa ni Bangag Jr. na sinasabi, again, balik tayo sa mga basura na ginasusan ng milyon, bilyon, trilyon pa nga doon sa dredging project Eklabush na yon na wala naman palang nangyari na pagbungkal ng mga basura kasi bumaha pa rin. Di ba? Again, yung 800 billion ang program funds, yung pera sa PhilHealth, at sa iba pang mga ahensya ng gobyerno na naninanakaw nila at tinatanggap ni Liza Tanas, ni Marcos Jr. bilang bribe, okay, galing sa mga foreign investors. Okay? So kung meron man, mga kababayan, ma-impeach dito, walang iba o haina ng impeachment complaint kundi si Bangag Jr. dahil sila. Okay? Dahil si Marcos Jr., kaya nga nung pag-usapan namin ni Atty. Glenchong, yung pakikipagsabwatan ng asawa ni Marcos Jr. at pabor sa kanya nung election 2022, yan ang paglabag lahat sa batas at siya dapat ay matagal nang na-impeach kung ginagawa ng ating gobyerno, I mean, yung mga Congress at Senate, ang kanilang mga trabaho. Pero hindi nga nila gagawin kasi gusto nilang manatili sa pwesto. Ngayon, dahil naalarma sila sa inyo, naalarma sila sa mga alindog natin, mga kababayan. Kasi nga, di ba, lalabas na kayo. Itong kila Mother Pemos, dumadami na sila dyan sa EDSA, di ba? Kahapon, congratulations guys. Nagigising na ang mga tao. Nakikita na yung kahiyupan ng gobyernong ito. Kaya gusto daw kayong unahan. Okay? Gusto na nilang maghain ng impeachment para unahan ang inyong mga boses. Ha? Ano pa ang mga grounds dito, di ba? High crimes. Ano yung high crimes na ginagawa ni Bangag Jr.? Ang palayain ang mga pulboronic manufacturer. Ang suportahan ang mga smuggler, ang mga hoarder, not only suportahan, that's their business. At ang tumanggap ng pera o pagkuha ng mga pera sa POGO operators, which is si Marcos Jr., si Liza Tanas, sila Abalos, lahat yung mga inayupak na yan ng ganyang mga bangag na gabinete, ang promotor ng POGO. Kaya kung meron dapat ma-impeach dito at gumagawa ng karumal-dumal na krimen, walang iba kundi sila. Dahil sila ay napakasinungaling, nuknukan na mga bagag. Imagine ninyo, meron ng Coca-Cola dito, may white t-shirt na dito, may pulburo na dito, nagsisinungaling pa. May video na nagsisinungaling pa. Okay? Now, mga kababayan, alam mo, nakakagigil talaga itong mga to, pero huwag kayong mag-alala. Okay? Tignan ko lang, ha? Baka na-send na sa akin. Alright? Wala pa. Okay, tignan ko lang dito.
At mayroon tayong ano, tignan lang natin. Okay, wala pa, baka bukas pa. Okay, anyway, mga kababayan, sila dapat ang ma-impeach. Hindi lang nga, sabi ko, kulang nga ang gurgur sa kanila eh. Kulang ang gitay sa mga ito dahil sila ang gumagawa ng mga karumal-dumal, lahat ng mga kasinungalingan. Perjury. Yung pagsisinungaling ni Marcos Jr. na may 5,500 flood control. Dapat dun pa lang, actually, impeach na siya eh. Yung pagsisinungaling niya, mga kababayan, na magtatayo siya ng 1 million houses every year pag siya ang naupo. Dapat yun ay impeach na siya dahil traidor taksil. Yung sinasabi niyang mag-uupo siya ng magaling, lahat ng inupo niya, mga kawatan. Di ba? Yung paninindak niya sa inyo, yung panggigipit niya sa mga tao, sa mga gustong speak out or speak up dyan sa mga kalsada na pinipigil, binabantayan ng mga pulis dahil utos ni Lisa Tanas. Yan dapat matagal na siyang impeach. Yung pag-uutos ni Marcos Jr. at ni Lisa Tanas, yung paglabag nila sa batas na inuutusan ang mga kapulisan at ang mga kasundaluhan na umattend sa kanilang rally noong January 28, remember that? Para si Marcos Jr. ay suportahan at pagtanggalin sa mga trabaho nila or bigyan ng mga kaso itong mga government employees na to pag hindi sila umattend. Hindi ba dapat yan impeach na siya? Matagal na dapat na ma-impeach si Marcos Jr. dahil yan ay paninindak sa mga taong nasa gobyerno na kapag hindi ka umattend, pag hindi mo sinunod, tatanggalin ka, liligwakin ka. Yung pag-uutos ni Marcos Jr. at ni Lisa Tanas na magkolekta, ayon sa aking source, kay Altenco, during the time, last year pa yun, baka ngayon, bilyon na kinokolekta, 150 million a week na bribe o extortion, anong tawag mo dyan? Na binabribe kay Lisa Tanas, galing sa gobyerno ni Bangag, kay Marcos Jr. mismo, 150 million, dun pa lang dapat kumilos na kayo. Wala na nga dapat impeach, dapat peaceful revolution na ang dapat nasagot sa mga yan. Dahil paglulustay nila sa pera ninyo. At failure siya sa kanyang pamumuno, hindi lang dahil failure siya dahil bobo siya or something. Dahil siya ay addictus, benedictus na wala sa tamang katinuan. Siya dapat ang lumayas dyan o ma-impeach dyan dahil siya ay hindi nagpapatakbo sa bayan natin dahil ang nagpapatakbo ang kanyang asawa, sinusubuan lang siya, sinasalaksakan lang ang kanyang ilong ng pulburon. Gaganon-ganon lang siya ni Lisa Tanas, ganyan. Lagi siyang bangag. Pagtatraidor, pagtataksil sa bayan, ang hindi ikaw ang namumuno dahil ikaw ay hindi mo kayang mamuno katulad ni Bangag. Nakita niyo araw ng kagitingan, tumira pa. Tumira ng pulburon, hindi ba dapat yan, hindi na dapat dumaan sa Kongres ng mga impis-impis, dapat yan ay kumilos na kayo. Well, mamaya may good news naman tayo. Okay? So gusto ko lang iparamdam sa inyo mga kababayan. So kung i-impeach nila si Inday Sara, bakit nila gagawin at hindi sila magwawagi? Hindi kayo magwawagi mga julul. Kasi nga, alam nilang failure, bangag si Marcos Jr. Yung eyewitness na si Cathy Binag. Follow nyo si Palangga, Cathy Binag. I think may YouTube yata siya. Kasi chef yan si Palangga eh. Di ba? Kanina nag-vlog siya. Actually, I encourage her. Sabi, Cathy, show your alindog. Pakita mong mas matapang ka kay Maharlika. Anyway, follow nyo si Palangga. Ngayon, mga kababayan, yung revelasyon, yung testimonya ni Cathy Binag na magsastand yan sa korte. Eyewitness siya na siya ay inalok ni Lisa Marcos ng pulburon at yung party na yon ay si Marcos Jr. ay sumisingot. Although, that was long time ago, okay na sana di ba? Kung maganda yung ginagawa ni Marcos Jr., kung maganda ginagawa sa Pilipinas, we can forgive. Kahit siya kumpas niya na yon. Hindi. Huling-huli, sa araw ng kagitingan, imagine mo araw ng kagitingan, yung pala araw ng kabangagan,
na dito ang pulbura dito, white powdery substance, ay nandito mga kababayan. Okay? 6 years ago, may isang Slovak Prime Minister na dumaan sa aking aking newsfeed na may dinukot niya yung cellphone niya dito sa kanyang bulsa, nalaglag yung pulburon. But I don't know kung natanggal ba yun or what, o baka nandyan pa rin. So hindi nag-iisa si Marcos Jr. Di ba? Hindi siya nag-iisa sa mga addictus benedictus. Well, anyway, si Marcos Jr. ay kitang-kita ng PSG. Kitang-kita, nandun pa yung Amerikanong palangga ko na kamag-anak ko na aking kalahi. I don't know kung nakita niya. Sino yon? Anyway, kitang-kita, huling-huli sa akto, caught in the act, na si Marcos ay may naiwang residue dito sa kanyang pagiging addictus benedictus. Kaya bakit sila tahimik kay Cathy Binag, wala sagot ang DILG? Di ba pabida si Abalos? O dapat sinabi nila, ay hindi yan tao si Cathy Binag. AI yan, robot yan. Ilang araw na, isang linggo na, wala silang sagot. And recently, may si Tio Moreno dyan na si Cathy Binag ay nandoon sa birthday party ng isang artista na si Barbie Imperial. Okay? Actually, alam ko yun. Alam ko yun na nandoon si Cathy. Okay? But right now, I cannot comment. Maraming naganap doon sa birthday na yun. Yung mga abang-abangan ninyo, mga susunod naming interview. Okay? So doon mong pagtagni-tagni, di ba? Doon mong pagpapatagni-tagni na si Cathy ay imbitado doon sa birthday na yun at nandoon si Sandro Marcos, di ba? Pinangalanan niya, mailis lang natin, di ba? Usapan natin impeachment, dapat matanggal to mga pamilyang ito, talaga namang mga addictus benedictus, mga drogista, mga jutang lidimes. Di ba? Nandoon si Sandro Marcos. So napaka-legit and credible ni Cathy Binag. Baka nga itanong ko kay Cathy Binag, Cathy, doon ba sa birthday ng artista na yon, tumira ba sila? Tumira ba si Sandro doon? Yun yung mga susunod nating katanungan. But anyway, wala si Bangag Jr. doon. Pero syempre, alam natin, at hindi na maikukubli na si Marcos Jr. ay ang lalaking Bongbong Marcos na sumisinghot ng pulburon doon sa videong ipinakita ko dito sa Los Angeles. Siya dapat ang ma-impeach dahil siya ay sindikato at sila ay nagsastock ng pulburon sa Malacanang na ito dapat ay nirerespeto ng namumuno, pero dahil bangag sila at power tripper at pagramdam nila kanila ang Pilipinas, kanila ang pera ninyo, kanila lahat, at kaya nilang kontrolin ang taong bayan, ang mga nakaupo sa kanila, kaya nilang kontrolin ang mga tiwaling general, kaya nilang kontrolin ang mga kabinete nila dahil sinasaksakan ng pera eh. Kaya nga wala tayong laban kung yun ang aantayin natin na may magsalita na general o whatever na nakapwesto. Ang laban ng Pilipinas ay ang boses ninyo. Kayo dapat ang mag-impeach sa bangag na gobyernong ito. Kayo ang mamuno sa kalsada, kayo ang magsalita, mag-speak up, bit kayo ng flag, bit kayo ng kandila, o mga cellphone ninyo, tuwing gabi, kumanta kayo o anong gawin ninyo dyan para ipakita ninyo yung disgusto ninyo sa bangag na gobyernong ito. Ngayon, si Inday ang gusto nilang i-impeach. Si Inday ba ang nag-appoint ng smuggler na katulad ni Michael Ma? Si Inday ba ang nag-approve ng mga smuggling, nakipagsabuatan sa smuggler? Si Inday ba ang nagpakidnap dun sa 2 bata sa Turkey? Yun ay sabuatan ni Marcos Jr. at ng kanyang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. ng DFA, ng DOJ, ng lahat ng sangkot doon na kidnapin ang 2 batang yon. So sila dapat ang ma-impeach. Si Inday Sara walang kinikidnap na bata. Sa halip, in-expose nila ang mga bata nung si Inday ay pumunta sa Germany at inabuso nila ang kapangyarihan ng batas na in-extract nila. Magaling talaga ma-extract yung mga inayupak na. Kinuha nila ang CCTV doon sa immigration para ipakalat ang video ni Inday na umalis kasi may bagyo, ganyan, tinakasan ng Pilipinas, Pero yun ay planned ahead of time at hindi si Inday ang presidente. At bago siya umalis,
even umalis siya o hindi, maayos yung kanyang opisina na kapag may dilubyo sa Pilipinas, yung delegation, okay, ng pagbibigay ng ayuda o pagbibigay ng tulong, may bagyo o wala, it's already ready. Di ba? So umalis man siya, alam naman si Inday doon ng magsagip ng mga nalunod o nang namatay dahil sa kasinungalingan ni Marcos Jr. na may 5,500 flood control. Di ba? So magaling si Lisa Tanas magdistrongkar at si Marcos Jr. magbali ng batas. Ulitin ko, ang akin pong passport, ang aking US passport, mga kababayan, ay pinadukot din ni Lisa at pinakalat, well, hindi naman talaga kumalat, ay pinapost nila sa kanilang bayarang troll. Pero natakot ang mga buwaka ng ina, tinanggal. I-post nyo, ipakalat nyo. At nang makatikim kayo lalo ng kadyutahan nyo, pakalat nyo, total maganda naman ako dyan sa passport ko. Hindi naman ako nahihiya dyan sa alindog ko. Yan po ang gawain ni Lisa Tanas. Ginawa niya sa akin, ginawa niya kay Inday Sara, at kaya niyang gawin sa inyo. Sino ka man nanonood ngayon, kaya kang pagtripan ng mga bangag dahil sila ang may gumagawa ng mga karumal-dumal na mga krimen sa ating bayan. Sinungaling, lahat, kawatan, ano pa ba? Ano pa ba mga kababayan ang inyong asahan dito? So definitely, mananalo sila doon sa hain itong impeachment complaint na ito kasi kailangan lamang ng 1/3 votes sa total of the Congress, ang mga congressman o mga jutang ginimis doon para iusad itong impeachment complaint nila. Di ba? Para makarating sa Senado, ay mga bayaran din yung mga jutang ginimis na yun. At sino ang mag-approve nito? Di ba? Ihahain nila dito sa Secretary General, okay, ng House, then sino ang tatanggap niyan? Ang Speaker of the House. Sino ang Speaker of the House o kawatan of the House? Si Tambaloslos. Sila magkakampi lahat. Hindi sila magkakampi para sa inyo, kundi magkakampi sa panggigipit. Kaya dapat yung mga yawa na yan, dapat matanggal ninyong lahat, mga kababayan. Ganyan ang plano nila by Monday. Okay? Kasi gusto nilang madaliin, then anong gagawin nila yan? Diba? Ihahain nila yung complaint na yan sa Committee on Justice. Again, sino-sino ang mga miyembro ng Committee on Justice? Sila pa rin. Yung mga sinungalingan nila ng pera ng bayan. So, syempre, ang drama-drama nila, himayin nila, si Inday ba, ganito, ganyan-ganyan.